Ang kalangitan ng Pilipinas, isang umagay, puno ng lamig sa pangunahing plaza ng base ng ASEAN. Nakatindig ang dose-dose ng bandila ng iba't ibang bansa, habang libu-libong mata ang nakatitig sa bukas na entablado. Isa-isang ipinamalas ng mga koponan ng militar sa mundo ang kanilang pinakamahusay na martial arts, ang Japan na may matalim na karate, ang Amerika na may nakamamatay na Krav Maga. Malakas ang palakpakan hanggang sa dumating ang turno ng Pilipinas. 6 na sundalo na nakasuot ng barong at may itim na bandana sa ulo ang dahan-dahang lumakad. Nagtawanan ang mga manonood, minamaliit sila. Ngunit nang magsimula ang unang hakbang, hindi iyon sayaw, kundi ang banayad na galit ng arkipelago na bumangon mula sa sarili nitong lupa. Ang mga mandirigma ng Pilipinas ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, mula sa Asia hanggang Australia. Bago tayo magpatuloy sa kwento na magpapabilis sa tibok ng dibdib sa pagmamalaki, huwag kalimutang pindutin ang subscribe, ayon ang bell, at isulat ang iyong bayan sa comments section upang malaman namin kung saan nagmula ang ating mga mandirigma ng arkipelago. Naway ang lahat ng nakasubscribe ay bigyan ng saganang biyaya, mabayaran ang lahat ng utang, at laging pagpalain ng kalusugan at katapangan tulad ng mga sundalo sa kwentong ito. Amen. Ngayon, makikita natin ang isang pambihirang bagay. Kapag ang koponan ng Pilipinas ay nakatayo sa puso ng militar ng mundo, dala ang pangalan ng bansa, hindi gamit ang mga sopistikadong armas, kundi ang pamana ng kanilang mga ninuno ang eskrima. Minamaliit sila, pinagtatawanan, ngunit wala ni isa ang umatras, at ang nangyari pagkatapos ay magpapatahimik sa mundo, at ang bansang ito ay muling maaalala dahil sa karangalan nito. Lumapag ang military transport plane sa pangkalan ng Clark, tinanggap ng malamig na hangin at amoy ng metal mula sa hanay ng mga armored vehicle. Sa maliit na grupo ng mga sundalong Pilipino na bumaba mula sa hagdanan ng eroplano, ay nakatayo ang isang batang sundalo na nagngangalang Sargento Ramel Wijaksana. Matangkad siya, kalmado ang tingin, at matatag ang bawat hakbang. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit bawat galaw niya ay tila may dalang dangal. Si Ramel ay miyembro ng elite na unit na ipinadala upang kumatawan sa Pilipinas sa pinagsamang pagsasanay ng ASEAN. Hindi siya basta-basta. Bukod sa pagsasanay sa modernong estratehiya ng labanan, si Ramel ay tagapagmana rin ng eskrima ng arnis, isang pamana mula sa kanyang ama, isang matandang mandirigma mula sa Cebu. Mula pagkabata, pinalaki siya sa mga halaga na nagbibigay diin sa pasensya, paggalang sa kalaban, at pagpipigil sa sarili higit sa lahat. Sa araw na iyon, siya at ang kanyang maliit na koponan 5 piling sundalo ay dumating sa International Training Headquarters. Mula sa malayo, makikita ang hanay ng mga bandila ng mga bansang miyembro ng ASEAN na iwinawagayway. Sa gitna nito, ang maliit na bandila ng Pilipinas ay iwinawagayway sa gitna ng laot ng mga dayuhang kulay. Ngunit para kay Ramel, ang laki ay hindi problema, iyon mismo ang hamon ang ipaalam sa mundo kung sino tayo nang hindi sumisigaw ng malakas. Sa pangunahing bulwagan, nagtipon na ang mga delegado ng militar mula sa iba't ibang bansa. Ang mga sundalo mula sa Amerika, Inglaterra, Japan, at South Korea ay mukhang matikas sa kanilang kumikinang na uniporme, mga sopistikadong kagamitan, makintab na sapatos, at mga emblem ng espesyal na puwersa ang nakakabit sa kanilang dibdib. Samantala, ang koponan ng Pilipinas ay simple ang dating. Madilim na berdeng uniporme, luma na backpack, at ilan ang may dalang itim na tela na gagamitin para sa pagsasanay. Ilang pares ng dayuhang mata ang sumulyap sa kanila, hindi dahil sa paghanga, kundi sa pagtataka. "Uy, tingnan mo, may dala silang sarong," bulong ng isang batang sundalo mula sa Canada. "Haha, siguro para sa siesta pagkatapos ng pagsasanay," sagot ng kanyang kasama na tumatawa. Yumuko lang si Ramel, huminga ng malalim. May init sa kanyang dibdib, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mukha. Naalala niya ang mensahe ng kanyang ama nang huling beses silang magsanay sa bakuran ng bahay. "Anak, kung pagtawanan ka ng mga tao dahil sa iyong kapayakan, hayaan mo, dahil hindi pa nila alam ang lalim ng karagatan. Huwag mong labanan ng emosyon, labanan mo ng ebidensya." Nagsimula ang unang araw ng pagsasanay. Ang koponan ng ASEAN ay nagsagawa ng kani-kanilang sesyon ng pagpapakilala ng martial arts. Ang Japan ay nagpakita ng Kyokushin karate techniques na may kamangha-manghang bilis.
Ipinamalas ng Korea ang taekwondo kicks na mataas at tumpak. Ipinakita ng Inglaterra ang Krav Maga at modernong sistema ng depensa. Umalikabok ang bulwagan sa palakpakan at hiyawan. Nang dumating ang turno ng Pilipinas upang magpakilala, medyo tumahimik ang kapaligiran. Ang komandante ng pagsasanay, isang koronel mula sa Inglaterra, ay tumingin sa listahan ng mga kalahok at nagsabi na may pagtataka, Pilipinas. Eskrima. Tama. Kawili-wili. Lumakad si Ramel, nagbigay pugay. Opo sir, kinakatawan namin ang tradisyonal na Filipino martial art eskrima arnis. Nagkatinginan ang ilang kalahok sa likod niya, may ngumiti, may nagtaas ng kilay at may nagtawa ng mahina. Tradisyonal, tulad ng cultural dance. Tanong ng isang sundalong Amerikano na tumatawa ng mahina. Sandaling tiningnan lang ni Ramel, pagkatapos ay ngumiti ng magalang. Biglang tumahimik ang silid. Tiningnan ng komandante ng Inglaterra si Ramel, tila sinusuri ang isang bagay sa likod ng kalmado niyang mukha. Pagkatapos ay tumango siya ng maikli. Sige, sundalo, ipakita ninyo sa amin mamaya sa demo. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pisikal na pagsasanay, pagsubok sa estratehiya, at field simulations. Sinundan ni Ramel at ng kanyang koponan ang lahat ng may disiplina. Hindi sila gaanong nagsasalita, ngunit sa bawat oras na gumagawa sila ng isang gawain, laging malinis at maayos ang resulta. Sa pagsasanay sa pagbaril, si Ramel ang pangalawang pinakamabilis pagkatapos ng sundalong US. Sa pagsasanay sa survival, siya at ang kanyang koponan ang nagturo kung paano gumawa ng simpleng patibong mula sa mga sanga, isang maliit na bagay na nagpagulat sa mga dayuhang sundalo. Gayunpaman, sa pagitan ng mga pagsasanay, patuloy na naririnig ang maliliit na panunuya. Hoy, Pilipinas, talaga bang kasya kayo sa sarong silat kung kaya niyong hawakan ang tunay na labanan? Sa bawat oras na naririnig niya iyon, ngumiti lang si Ramel. Ngunit sa kanyang ngiti, may nagtatagong baga. Isang gabi sa barracks, isa sa kanyang mga kasama, si Sargento Damar, ay tumingin kay Ramel at mahinang sinabi, Kuya Ramel, hanggang kailan tayo magtatahimik? Masyado na silang madalas magpaliit sa atin. Inilagay ni Ramel ang kanyang sarong sa kanyang kandungan, pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, Damar, ang eskrima ay hindi tungkol sa kung sino ang nagsimula, kundi kung sino ang makakapagtapos ng may dangal. Bukas, hayaan mong ang ating mga galaw ang magsalita. Ang mga salitang iyon ay tila nagpaapoy sa espiritu ng maliit na koponan. Alam nilang bukas ang araw ng pambansang demonstrasyon ng martial arts sa harap ng lahat ng kinatawan ng ASEAN. Isang pagkakataon lang upang ipakita ang tunay na mukha ng eskrima. Kinabukasan, ang hangin sa Pilipinas ay malamig. Ang malawak na field ay puno na ng mga bandila at kamera. Isa-isang ipinamalas ng mga bansa ang kanilang husay. Binasag ng Japan ang kahoy na tabla hanggang sa ito ay mahati. Lumipad ang Korea sa kanilang mataas at kahangahangang sipa. Ipinakita ng Amerika ang simulation ng labanan gamit ang armas. Umalikabok ang palakpakan sa buong field. Ngunit nang tawagin ang pangalan ng Pilipinas, ang hiyawan ay naging bulong-bulungan. Ang eskrima. Tingnan natin, baka may nakaka-relax pagkatapos ng lahat ng ito. Lumakad si Ramel at ang kanyang 5 kasama sa gitna ng arena. Yumuko sila nang may paggalang sa mga hurado at manunood. Walang hiyawan, puro walang emosyong tingin. Huminga ng malalim si Ramel, tumingin sa maulap na langit. Naramdaman niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, isang panginginig na nagpaalala sa kanya ng tunog ng mga tambol sa pagsasanay sa kanilang nayon noon. Bumulong siya sa kanyang puso, Bismillah. Ito ay hindi para sa akin, kundi para sa bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa likod. At nagsimula ang kanyang unang hakbang. Dahan-dahan, tulad ng hangin na bumubulong, isang kamay ang umangat, gumalaw ang paa, dahan-dahang umikot ang katawan. Malambot ang kanyang mga galaw, ngunit may tiyak na ritmo, isang ritmo na nagtatago ng nakatagong kapangyarihan. Sumunod ang kanyang mga kasama, bumubuo ng maganda at sabay-sabay na pattern. Sa loob ng ilang segundo, nagsimulang mawala ang maliliit na tawa ng mga manonood. Ang mga galaw na sa simula ay mukhang mabagal ay naging mabilis, matalim, dumadaloy. Ang tunog ng mga yapak ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin. Ang bawat galaw ay may kahulugan, pagharang,
pag-iwas, pag-atake, at paglaklahat ay magkasama sa isang harmonia. Ilang dayuhang tagasanay ang nagsimulang tumayo mula sa kanilang upuan. Teka, hindi lang iyan sayaw. Tingnan mo ang precision, bawat galaw ay may layunin. Nang isagawa ni Ramel ang sabetan for Penjuru Udara, four-cornered air slash, tila nanginginig ang hangin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay na parang latigo, sinira ang katahimikan. Sinundan iyon ng pukulan na Dragon Punch, isang galaw na naglalarawan ng mabilis at nakamamatay na pag-atake. Ang mga manonood na kanina ay tumatawa ay ngayon nakatitig na. Sa kanilang mga mata, ang eskrima ay hindi na sayaw, kundi isang sining ng pakikipaglaban na sumasama sa kaluluwa. Nang matapos ang demo, yumuko sila bilang paggalang. Walang salita, walang sigaw, puro mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sinundan ng mahinang palakpakan mula sa dulo ng tribune. Ngunit sa gitna ng hiyawan, nakita ni Ramel ang tingin ng isang malaking lalaki na nakasuot ng military uniform ng Amerika sa gilid ng arena. Matigas ang kanyang mukha, matigas ang kanyang panga. Nakatayo siya na nakatiklop ang mga braso, nakatitig kay Ramel na may mapang-uyam ng ngiti. Iyon ang unang beses na nakita ni Ramel si Sargento Miller, ang Krav Maga instructor na hahamunin siya sa harap ng mundo. At alam ni Ramel, ito ay simula pa lamang. Ngayon, ipinakita lang nila ang mukha ng eskrima, ngunit bukas, makikita ng mundo ang tunay na kaluluwa ng eskrima. Kinabukasan, isang manipis na ulap ang bumalot sa linya ng field, bumubuo ng isang malabong kurtina sa pagitan ng tribune at arena. Maikling umalingaw-ngaw ang anunsyo, pagkatapos ay humina. Lahat ng mata ay nakatitig sa entablado ng pagsasanay. Malalaking kamera, lumulutang na drone, at hanay ng mga opisyal na nakatayo na parang estatwa. Ang agenda ng araw na iyon ay isang sesyon ng pagsubok sa kasanayan, hindi lang pagpapakita ng teknik, kundi simulation ng sitwasyon sa labanan na nangangailangan ng adaptasyon, katumpakan, at instinct. Ang mga kupunan mula sa iba't ibang bansa ay handa na at maayos. Dala nila ang modernong kagamitan, mga proteksyon sa braso, tactical gloves, target boards, at advanced communication devices. May aura ng kumpiyansa na may amoy ng metal sa bawat teknik na pinakintab ng paulit-ulit. Sa hanay na iyon, simple ang pagtayo ng koponan ng Pilipinas, walang kumikinang na gamit, tanging mga itim na bandana, malinis ngunit walang dekorasyong uniforme at mga matang nagpapahayag ng kapayapaan. Nagsimula ang unang sesyon sa isang gawain ng mabilis na reaksyon. Kailangan ng mga kalahok na harapin ang isang hindi inaasahang kalaban na gumagamit ng buong lakas. Tinapos ito ng koponan ng Japan nang may mechanical na katumpakan ang kanilang mga sipa at suntok ay tama sa target, tulad ng orasan na tumutunog. Ipinakita ng koponan ng Korea ang maayos na koordinasyon ng koponan, gumalaw sila na parang isang unit na sinanay para sa isang tiyak na misyon. Nang dumating ang turno ng koponan ng Pilipinas, may mga bulong-bulungan, sila'y magsasayaw ulit, sabi ng isang tao mula sa hanay ng mga manunood. Ngunit ang ibinigay na instruksyon ay iba. Ngayon, hindi ito isang pilot project ng magkakasunod na galaw, kundi isang tunay na sitwasyon. Isang simulated na armadong sumalakay ang bubulusok sa pormasyon at ang bawat koponan ay inutusang tumugon sa banta ng epektibo ng hindi sinasaktan ng mga sibilyan na gumaganap bilang mga hostage. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na husay, ito ay tungkol sa pagbabasa ng sitwasyon, pakikiramay at pagkontrol sa sarili. Pinangunahan ni Ramel. Hindi siya naglabas ng maraming salita, sapat na ang isang tango sa kanyang koponan. Gumalaw sila, kumalat, tinakpan ang mga pasukan habang inihahanda ang mga teknik ng pagkontrol. Mula sa tribune, ilang dayuhang opisyal ang napakunot ng noo, hindi pa nila naiintindihan kung ano ang ipapakita. Nang lumabas ang sumalakay, sumugod siya ng agresibo. Mabilis na pag-atake, direktang suntok, pagtatangka na ilak. Ang unang reaksyon ng maraming koponan ay direktang komprontasyon, suntok, tulak o pagpapatumba. Iba ang pinili ng koponan ng Pilipinas. Pinosisyon nila ang kanilang katawan upang magbukas ng espasyo, ilihis ang enerhiya ng kalaban at akayin ang agresor palayo sa sibilyan. Ang teknik na ginamit ay hindi lamang para basagin ang atake, kundi para ilihis ang enerhiya ng kalaban gamit ang momentum ng kalaban upang tapusin ang banta.
Isang sandali ang nakakuha ng atensyon nang subukan ng sumalakay na ilak ang leeg ng sibilyan. Isang sundalong Pilipino ang gumawa ng mabilis ngunit malambot na galaw, pinilipit ang pulso ng sumalakay, pinilit ang punto ng balanse, pagkatapos ay inilipat ang katawan ng kalaban hanggang sa mawalan ito ng balanse. Walang brutal na sipa na bumubulok, walang nakakagulat na galaw na nagpapahusay, ngunit ang resulta ay totoo. Bumagsak ang sumalakay, kinontrol, at ligtas ang hostage. Isang instruktor ng ASEAN ang bumulong sa kanyang kasama. Napakaganda ng kanilang soft approach. Ang pariralang iyon ay kumalat na parang hangin sa sumunod na sesyon. Nagbago ang sitwasyon. Pag-atake mula sa malayo, simulated bullets ang binaril, at kailangan ng koponan na i-evacuate ang biktima at isara ang lugar. Muli, umasa ang ibang koponan sa proteksyon ng teknolohiya, tinatakpan ng mga kalasag at masikip na pormasyon. Ang koponan ng Pilipinas ay gumalaw ng maliksi, ginamit ang mga artipisyal na puno upang takpan ang linya ng apoy, pinagsasama ang mabilis na galaw sa sensual na koordinasyon. Sa gitna nito, may isang sandali na nagpababa ng tingin sa tribune. Isang delegadong kanluranin ang sumubok na mag-provoke ng may medyo mapangguyam na boses. Tinawag niya, "Hoy, Ramel, ipakita mo sa amin ang iyong arnis ha? Labanan mo ako." Ang kahilingan ay binigkas habang pinipisil ang kalamnan, tila gustong hamunin ang dangal. Tense ang kapaligiran. Alam ng mga kasama ni Ramel na ang bitag ay sumusubok hindi lang sa kakayahan, kundi sa emosyonal na katatagan. Lumakad si Ramel sa gitna ng maliit na ring na inihanda, nakatitig sa kalaban na mas malaki at mas matigas. Hindi niya sinagot ang panunuya ng salita, ang kanyang katawan ang nagsalita. Nang sumalakay ang kalaban ng mabilis na suntok, pinahaba ni Ramel ang kanyang galaw, hinawakan ang daloy, pagkatapos ay nagsagawa ng serye ng mga pari na mukhang mabagal ngunit kumakain sa ritmo. Sa isang punto, inayos niya ang posisyon ng kanyang katawan, ginamit ang puwang sa paghinga ng kalaban. Isang maliit na sipa mula sa tuhod na nakatago at nawalan ng balanse ang kalaban. Hindi siya pinatumba ng malakas, ginawa siyang walang magawa, na nagpapakita na ang malaking kapangyarihan ay maaaring matakot kapag nahaharap sa banayad na kontrol. Nagbago ang kapaligiran mula sa pagkasarkastik patungo sa paghanga. Ilang tagasanay na sa simula ay nag-aalinlangan ay nagkatinginan, pagkatapos ay nagsulat ng kung ano sa kanilang mga papel. Tinutok ng kamera ang mukha ni Ramel. Sa tingin na iyon, makikita ang mga bakas ng sakripisyo, ng gabing pagsasanay, ng panalangin bago matulog, at ng mga ninuno na dumadaloy sa kanyang dugo. Ang demonstrasyon pagkatapos ng demonstrasyon ay nagpakita ng isang pare-parehong pattern, hindi pagpapakita ng karahasan, kundi epektibong kilos. Ang huling sesyon ay isang pagsubok sa adaptasyon. Hindi alam ng mga kalahok ang sitwasyon bago magsimula. Sa loob ng ilang segundo, 3 sumalakay ang lumabas, nang sabay-sabay mula sa iba't ibang direksyon. Maraming koponan ang nagulat, mahina ang pormasyon, magulo ang komunikasyon. Ang koponan ng Pilipinas ay nag-react na parang iisang katawan na magkakabit. 2 miyembro ang agad na nag-secure ng isang daanan, 2 pa ang umatras sa sibilyan patungo sa ligtas na zona, habang binabasa ni Ramel ang galaw ng ikatlong sumalakay at sinara ang kanilang ruta ng galaw gamit ang simpleng teknik ng paglock na pumipigil sa pag-atake nang hindi sinasaktan. Lahat ay gumalaw ng walang hysteric na tunog, tila nagawa na nila ito libu-libong beses. Nang tumunog ang bell na nagpapahiwatig ng pagtatapos, hindi agad umalok ang field sa palakpakan. May isang maikling katahimikan, isang sandali ng pagmuni-muni, dahil ang nasaksihan ay iba sa inaasahan. Pagkatapos lamang nito pumutok ang palakpakan, sa simula ay mahiyain, pagkatapos ay umalingaw-ngaw. Ang pagsusuri pagkatapos ng session ay nagpakita ng malinaw na datos. Nanalo ang koponan ng Pilipinas ng pinakamataas na puntos para sa kontrol ng sitwasyon at minimalisasyon ng pinsala. Sa pagitan, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa gilid ng field, si Sargento Miller. Malaki ang kanyang katawan, maliit ang kanyang mga labi, tulad ng isang taong kakain lang ng isang bagay na hindi niya nagustuhan. Matalim ang kanyang tingin kay Ramel, puno ng pinaghalong kuryosidad at nakatagong shimmering pride. Hindi siya nagsalita, umiinom lang ng kape habang may pinipigilan sa likod ng kanyang panga. Kinagabihan sa maliit na barracks,
Mainit ang kapaligiran. Nag-uusap ang magkakasama, nagtatawanan ng mahina, ngunit mayroon ding nag-iisip. Alam nilang ang pagsubok sa kasanayan ay hindi pa tapos. Nagtanim sila ng binhi ng kuryosidad sa isipan ng mga dayuhang delegado at ang damdaming iyon ay maaaring magbunga ng hamon o pagkilala. Umupo si Ramel ng mag-isa saglit, inilabas ang kanyang luma ng panyo regalo ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit, inaalala ang yakap ng kanyang ina, ang tunog ng tradisyonal na instrumento at ang panalangin na binigkas ng mga tao sa nayon. Sa katahimikan na iyon, nangako siya, hindi upang ipakita kung sino ang pinakamalakas, kundi upang itaas ang dangal ng eskrima, panatilihing mataas ang pangalan ng Pilipinas sa anumang larangan. Sa labas ng barracks, kumikislap ang mga ilaw ng base, dala ng hangin sa gabi ang malalayong balita. Bukas, magkakaroon ng mas malaking sesyon kung saan magtatagpo ang ego at kasanayan sa ilalim ng spotlight ng mundo. At sa puso ng mga sundalo ng arkipelago, ang pagbabantay ay naging pagiging handa hindi galit, kundi determinasyon. Nagbago ang kapaligiran ng umaga at naging mainit, hindi dahil sa panahon kundi dahil sa mga bulong-bulong na mabilis na kumalat sa mga manonood. Ang maliit na balita tungkol sa banayad na kontrol ng koponan ng Pilipinas ay naging kislap sa mga kamera na patuloy na nagre-record. Lumabas ang isang malaking figura na mas marami nang nagmamasid kaysa nagsasalita, si Sargento Miller. Dahan-dahan siyang lumakad, ang kanyang mabibigat na hakbang ay pumunit sa ritmo ng Tribune. Ang kanyang mukha ay matigas, tulad ng isang taong may pinipigilan. Si Miller ay hindi madaling impluwensyahan. Ang kanyang pagmamalaki ay nabuo mula sa maraming iba't ibang larangan, mula sa pagsasanay hanggang sa pagsasanay, mula sa mga laban na hindi pa niya natatalo. Nakita niya ang mundo sa pamamagitan ng lente ng kahusayan at dominasyon. Kung ang isang bagay ay hindi bumasag sa kalaban ng malakas, para kay Miller, ito ay mahina. Nang marinig niya ang mga chismis tungkol sa isang sining na nakamamatay ngunit elegante, may halo-halong kuryosidad at pagkabwisit na lumago sa kanyang sarili. Ang damdaming iyon ay naging hamon sa pagitan ng mga programa. Nilapitan ni Miller ang training area na may pilit na ngiti. Sa harap niya, ilang opisyal ang nagbibiro ng bahagya. Iniisip na ito ay isang pagpapalit lang ng kultura. Ngunit ang kanyang mga salita ay tumatak. Ang tono na iyon ay hindi lang provokasyon, ito ay isang bitag upang subukan ang pasensya ng koponan ng Pilipinas sa harap ng mundo. Ang mga mata ng mga manonood ay lumipat, ang mga kamera ay naghanap ng bagong focus. Sa barracks ng koponan ng arkipelago, mabilis na kumalat ang balita, nagkaroon ng maikling pag-aalinlangan. Ang pagtugon sa publikong hamon ay nangangahulugang pagtugon sa emosyon, hindi prinsipyo. Ngunit mayroon ding mga bulong ng suporta, isang pagkakataon upang ipakita na ang karangalan ng bansa ay hindi nakasalalay sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw. Lumabas ang komandante ng Pilipinas, isang kagalang-galang na opisyal, at pinakalma ang sitwasyon. Ipinapaalala niya ang mga patakaran. Ito ay isang demonstrasyon. Hindi tayo naghahanap ng salungatan. Ngunit kung ang hamon na iyon ay magiging isang pagsubok, sasagutin natin ito ng may karunungan. Binuksan ng mga salitang iyon ang isang kompromiso. Hindi nagtagal, napagkasunduan ang isang maliit na pagpupulong. Isang labanan hindi upang ipahiya, kundi upang ipakita ang esensya ng teknik sa harap ng publiko na may medikal na seguridad, referee, at kasunduan sa ligtas na hangganan. Ang maliit na entablado sa gitna ng field ay simbolikong naging arena. Opisyal na inihayag ng host, at sa paligid, nagsimulang mag-record ang mga pandaigdigang telebisyon ng iba't ibang antas ng intensidad. Lumabas si Miller na may aura ng kumpiyansa. Malapad ang kanyang balikat, ang kanyang hininga ay parang makina. Sa harap niya, kalmadong lumakad si Ramel, hindi sa hangaring makahanap ng pagkilala, kundi dala ang responsibilidad para sa pangalan ng kultura. Sa pagitan nilang dalawa, may tensyon na parang isang mahigpit na lubid na naghihintay ng haplos upang maputol. Nang magbigay ng senyas ang referee, nagsimula ang laban. Nagsimula si Miller ng direktang atake, sinusubukan na basagin ang depensa sa pamamagitan ng purong lakas. Ang kanyang mga galaw ay sinusukat, bawat suntok ay may kasamang pagtatangka na isara ang distansya. Libu-libong mata ang nakatitig, ilan ang nagpipigil ng hininga. Ngunit ang nakakagulat, hindi tumanggi si Ramel sa isang pantay na counter-attack.
Binasa niya ang espasyo, inayos ang distansya, at binago ang momentum. Ang mabibigat na suntok ni Miller ay nailihis sa hangin, ang enerhiya ay ibinalik bilang isang pagkakataon upang bitagin. Ang teknik na mukhang simple sa mga ordinaryong tao ay naging puno ng pagtutuos. Si Miller, na sanay sa mga kalaban na madaling sumuko sa malalakas na suntok, ay nawalan ng balanse. Gumalaw siya ng may mas tumataas na agresyon. Sumipa, sumuntok, sumubok na ipilit. Ngunit bawat presyon ay sinagot ng paglihis, hindi pagbangga. Ang bawat paglak na sinubukan ay binago sa bitag ng banayad na estilo. Nagsimulang magbago ang posisyon ng mga manunood mula sa pagtitiwala tungo sa kuryosidad. Pinalaki ng kamera ang mga mukha ng mga general, mayroong nakatayo ng matigas, mayroong nagsimulang magkatinginan ng walang salita. Sa kritikal na sandali, ipinilit ni Miller ang isang malapit na pakikipag-ugnayan, isang taktika na karaniwan niyang ginagamit upang patigilin ang kalaban. Nagsagawa siya ng serye ng mga suntok at pagtatangka sa paglak. Si Ramel, na nasa puntong iyon, ay hindi tumakas. Ipinosisyon niya ang kanyang katawan sa paraang hindi na dumadaloy ang enerhiya ng kalaban sa parehong direksyon. Sa mabilis ngunit malambot na galaw, nagpakawala siya ng isang atake na nagpawalang balanse kay Miller, hindi dahil sa nakakasirang suntok, kundi dahil sa paglalagay ng katawan na nagmanipula sa sentro ng grabidad ng kalaban. Si Miller ay napadapa, napilitang lumuhod, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagkawala ng kontrol. Ngunit ang pagmamalaki ni Miller ay hindi nagpahintulot sa kanya na sumuko. Bumangon siya na may galit na nagpaapoy sa kanyang mga mata. Ang galit na iyon ang naging gasolina ng mas mabagsik na pag-atake. Ngayon, ginamit niya ang kombinasyon ng bilis at lakas na hindi pa niya nagamit dati. Ang mga atake ay nagmula sa lahat ng panig. Sa tribune, ilang manonood ang nagpipigil ng hininga, iniisip na magtatapos ang laban sa pinsala. Dito rin makikita ang manipis na linya sa pagitan ng sining na nakakakalma at ng brutalidad na naghahanap ng dominasyon. Hindi sinagot ni Ramel ng brutalidad. Ginamit niya ang isang pinakapinong teknik na lumabas lamang kapag ang lahat ng galaw ay huminto saglit, isang pagsasama ng paghadlang, pag-iwas, at banayad na pagtulak na gumamit ng momentum ng kalaban upang ilagay ito sa hindi komportableng posisyon. Sa isang sandali na mukhang mabagal ngunit puno ng kahulugan, ang katawan ni Miller ay umindayog, pagkatapos ay bumagsak sa buhanginan ng arena. Sumabog ang kapaligiran. Habang si Miller ay nanatili sa lupa, humihingal, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa langit, tila naghahanap ng dahilan. Walang labis na hiyawan ng kagalakan mula sa koponan ng Pilipinas. Yumuko sila, huminga ng malalim, pinananatili ang dangal. Lumakad si Ramel, hindi upang apihin, kundi upang abutin ang kamay upang tumulong. Sabi niya sa kalmadong boses, "Hindi tayo nakikipaglaban para magpababa. Nakikipaglaban tayo para magkaintindihan." Ang mga salitang iyon ay nagpababa sa apoy, na sandaling nagliliyab. Si Miller, na nakatitig sa kamay na nakaunat, ay tumanggi sandali, matigas pa rin ang kanyang pagmamalaki. Ngunit unti-unting tinanggap ang tulong na iyon. Sa harap ng milyon-milyong mata, tumayo siya muli. Mapula ang kanyang mukha, hindi lamang dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pagkilala na nakakapit sa kanyang sariling mga labi. Biglang nagbago ang reaksyon ng tribune. Umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa mga nakasaksi ng higit pa sa isang pisikal na labanan. Nakita nila ang pilosopiya na nakakapit sa bawat galaw. Agad na tinutukan ng ilang media ang kaganapan na iyon bilang isang flashback moment, hindi pagpapakita ng lakas, kundi isang aralin sa sangkatauhan. Sa isang lugar na karaniwang puno ng ingay ng mga komento, nagsimulang lumabas ang mga komento sa malalaking screen. Respect. Tradition meets reality. Power tempered with honor. Sa likod ng eksena, mas malawak ang naramdaman na epekto. Nilapitan ng mga kasamahang sundalo mula sa ibang bansa si Ramel, nagtatanong tungkol sa teknik, nagpapalitan ng pagbati. Mayroon ding umamin na nagkamali sila sa kanilang mga preconception. Sa kabilang banda, lumitaw ang maliliit na debate, kinakailangan ba talaga ang gayong laban? Ipinunto ng ilang opisyal ng militar ang kahalagahan ng protocol, habang ang iba ay nakakita ng pagkakataon para sa cultural diplomacy sa likod ng aksyon. Kinagabihan, nang patayin ang mga ilaw ng arena, na puno ng tawanan at simpleng pag-uusap ang barracks.
Naging magiliw ang kapaligiran, hindi na ito nakabitin sa tensyon. Umupo si Miller ng mag-isa sa sulok, may hawak na tasa ng kape habang nakatitig sa malayo. Pinagnilayan niya ang nangyari, may nagbago sa loob niya kahit hindi pa niya lubusang maipaliwanag. Sa maliit na bangka ng kanyang isip, nagsimulang dumating ang mga bagong mga alon na nagpapakita na ang tunay na lakas ay maaaring may kasamang lambot at na ang pagpapahalaga ay hindi tanda ng kahinaan. Sa kanyang silid, binuksan ni Ramel ang luma niyang panyo, regalo ng kanyang ama, at dahan-dahan itong hinawakan. Nang gabing iyon, nanalangin siya para sa lahat ng sangkot, para sa mga nanalo, sa mga natalo, at sa mga sasaluhin pa ang makikita na ang kaluluwa ng bansa ay maaaring hawakan ang mundo. Sa labas, patuloy na iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas, hindi nagbabago dahil sa hiyawan o bulong-bulungan. Naghihintay lang ng kinabukasan na maaaring magdala ng mga bagong hamon, mas malaki pa kaysa sa kinaharap nila ngayon. Ang hindi inaasahang hamon na iyon ay lumipas na, ngunit ang binhi na itinanim ay hindi mawawala. Nakita na ng mundo ang isang sulyap sa tunay na mukha ng eskrima, hindi lang isang teknik, kundi isang paraan ng pagtingin sa buhay. At sa pagitan ng dilim at liwanag ng base ng ASEAN, may nagsimulang lumaki, isang paggalang na dati ay bulong lang, ay naging boses na handang umalingaw-ngaw. Ang lens ng kamera ay nakatutok sa maliit na entablado na ngayon ay sentro ng atensyon ng mundo. Ang mga spotlight ay pumuputol sa ulap ng hapon, lumilikha ng isang maliwanag na bilog sa gitna ng tahimik na field. Malabo ang tunog ng mikropono nang ipahayag ng host ang mga patakaran. Ang laban ay magiging maikli, may limitasyon sa oras, at ang referee at medical team ay nakatayo sa layong isang hininga. Hindi lang ito isang laban sa sports, ito ay isang pagsubok sa karangalan na tahimik na naging punto ng pagkikita ng dalawang kultura ng pakikipaglaban. Nakatayo si Ramel sa dulo ng ring, kalmado ang kanyang hininga, tulad ng bago ang kanyang pagninilay sa umaga. Hindi nagbago ang kanyang uniforme. Simple, maayos, walang marangyang dekorasyon. Sa likod ng kanyang kapayapaan ay may pangungulila sa kanyang nayon at mga bakas ng hindi nakikitang pagsasanay sa gabi. Ang kanyang kalaban, si Sargento Miller, ay nasa kabilang panig. Mukhang handa ang kanyang mga kalamnan matigas, ang kanyang panga, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng galit na nababalutan ng motibasyon. Dumating siya hindi lang para kumatawan sa kanyang sarili, kundi isang paglalarawan ng isang pananaw na nagpupuri sa purong lakas. Nang itaas ng referee ang kamay, nagsimula ang aksyon. Agad na nag-pressure si Miller, lumapit ng may mabibigat na hakbang at direktang suntok na nakatutok sa torso. Sinara niya ang espasyo. Sinusubukan na pilitin ang laban na maging isang brutal na pagtatagpo, ang paraan na nagbigay sa kanya ng mga tagumpay sa lahat ng panahon. Umiwas si Ramel sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, hindi pag-iwas dahil sa takot, kundi pagakit ng distansya hanggang sa ilabas ng kalaban ang sobrang enerhiya. Sa bawat suntok ni Miller, binabasa ni Ramel ang pattern at binabago ito sa pagkakataon. Nangapa ang mga manonood, may kakaibang tensyon kapag ang sining ay nagtatagpo sa brutalidad. Sa malalaking screen, mukhang tense ang mga mukha ng mga opisyal. Ilang mamamahayag ang mabilis na nagsusulat, naglalagay ng mga pangungusap na magiging headline bukas. Ang nakaka-interes, hindi lang kung sino ang mas malakas, kundi kung paano ang isang maliit na galaw ay makakapagpalihis sa instinct ng kalaban. Ginamit ni Ramel ang mga teknik na bihira makita sa ibabaw. Ginamit ang mga kasukasuan, inilagay ang siko sa posisyon na nagpaparamdam na walang silbi ang lakas ng kalaban. Pagkatapos ay inakay ito patungo sa walang laman. Si Miller, na sanay sa pagwawagi ng mga laban sa pamamagitan ng malalakas na suntok, ay nawalan ng ritmo. Sinubukan niyang dagdagan ang bigat ng atake, kombinasyon ng suntok at sipa, ngunit bawat pagputok ng enerhiya ay binasag ng banayad na haplos na pumipigil dito. Sa isang sandali, iwinagayway ni Miller ang kanyang kamao sa kaliwa. Tinanggap ito ni Ramel, inilipat ang katawan, pagkatapos, sa isang galaw ng balakang, nagpakawala ng isang tulak na nagpatumba kay Miller hanggang sa mawalan siya ng balanse. Hindi isang suntok na nakabasag, kundi isang pag-aayos ng bigat ng katawan na nagpatuloy sa kalaban sa isang hindi gustong direksyon. Ang sandaling iyon ay nagpabago sa kapaligiran. Ang mapang-uyam na tawanan na dati ay naririnig sa tribune ay nawala, napalitan ng mga bulong ng paghanga.
Gustong bigyan ng kahulugan ng mga manonood ang kanilang nasaksihan. Isang teknik na mukhang simple, ngunit may malaking epekto. Tinutok ng kamera ang kumikinang na pawis sa noo ni Miller at sa kabilang sulok, ang hindi nababasag na pasensya ni Ramel. May isang bagay na naganap, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpalo at pagkontrol. Pumasok ang laban sa ikalawang yugto nang subukan ni Miller na isara ang lahat ng puwang sa pamamagitan ng malapitang pag-atake. Ipinataw niya ang tuloy-tuloy na presyon, pinipilit ang kalaban na mabilis na mag-react. Sa sandaling sumiklab ang presyon, gumawa si Ramel ng isang hindi inaasahang hakbang. Pinilipit niya ang pulso ni Miller nang tumanggap ng suntok, ibinaba ang sentro ng grabidad nito, at inikot ang katawan upang ang enerhiya ng kalaban ay mapunta sa isang pagbaliktad. Nadapa si Miller, ngunit muling bumangon na may namumulang mukha hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam na hinahamon. Nang bumangon si Miller, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, may bitak ang pagmamalaki na unti-unting lumulusaw. Ang ugali na umasa sa lakas ay ngayon pinagdududahan ng katotohanan na mayroong mga teknik na nagpawalang bisa sa kanyang dominasyon. Muli siyang sumalakay, ngayon ay mas maingat, tila sinusubukang tukuyin ang hindi pamilyar na larangan. Pawisan ang kanyang buhok, mabigat ang kanyang hininga. Sinubukan niyang pigilin ang pagkalito sa pamamagitan ng pagputok ng enerhiya, ngunit bawat pagputok ay sinagot ng kontrol, hindi agresyon. Isang napakahalagang puwang ang lumitaw ng si Miller. Sa kanyang huling pagtatangka ay nagpakawala ng mabilis na kombinasyon na karaniwang bumabasag sa paglaban. Ngayon, nahuli ni Ramel ang isang maliit na paghinto sa pagitan ng mga suntok, isang bagay na makikita lamang ng mga nagugol ng oras sa pagharap sa bawat ritmo. Doon, isinagawa niya ang isang lihim na teknik, isang serye ng mga paglihis na naglagay sa kalaban sa isang hindi balanse na punto. Pagkatapos ay ipinasok ang isang banayad na lock na nagpilit kay Miller na maramdaman ang bigat ng kanyang sariling katawan. Dumulas si Miller, ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa buhangin ng ring at saglit na nawala ang mundo sa kanyang paningin. Nabalot ng katahimikan ng arena, dose-dosenang libong segundo ang naitala sa kamera, ngunit ang tunay na aral ay nangyari sa katahimikan na iyon. Napagtanto ng mga tao na ang tagumpay ay maaaring pagkilala, hindi lamang pagpapatumba. Si Ramel, na maaaring mas malupit ang pagpapatumba, ay pinili ang bukas na kamay. Tinulungan niya si Miller na tumayo 1 kilos na nagbigay ng 2 mensahe ng sabay-sabay, isa tungkol sa kontrol at isa pa tungkol sa awa na hindi mas mababa sa ngipin. Tinanggap ni Miller ang alok na iyon, ngunit hirap pa rin ang kanyang mukha na mawala ang pagmamalaki. Sa isang bulong na halos hindi marinig, nagtanong siya kay Ramel, hindi masasakit na salita, kundi isang pinipigilang pagkilala. Simple ang sagot ni Ramel, isang maliit na ngiti at isang maikling pangungusap na nagpapatahimik sa lahat ng bagyo ng ego. Nakikipaglaban tayo para panatilihin ang dangal, hindi para sirain. Nagkamay sila, at ang sandaling iyon ay pumigil sa alon ng probokasyon na sandaling nagpainit sa arena. Ang reaksyon mula sa tribune ay hindi lang palakpakan, may mas malalim na pagkagulat. Ilang opisyal ang tumayo, nagbigay pugay na hindi lang formal. Agad na nag-type ng mga headline ang ilang media na nagbubunyag ng esensya ng kaganapan. Silat, the art that subdues, not humiliates. Nagsimula ang matinding talakayan sa mga pasilyo ng base. Sa ilang mesa, nagpapalitan ng mga tao ng numero para matuto. Sa kabilang banda, sumabog ang mga komento sa social media, may pumupuri, mayroon pa ring nakikipaglaban sa kanilang pagmamalaki. Ngunit ang malinaw, ang paunang stigma ay nagsimulang masira na parang manipis na baso. Nang humina ang mga ilaw at tumahimik ang base sa gabi, umupo si Ramel nang mag-isa saglit sa gilid ng arena. Sinisip-sip niya ang natitirang panginginig, hindi dahil sa pisikal na tagumpay, kundi dahil sa maliit na pagbabago na maaaring lumago. Sa malayo, naglalakad ang anino ni Miller, iba ang kanyang lakad sa dati, mas mabagal, mas nag-iisip. Sa pagitan ng dalawang lalaki na magkaiba ang mundo, isang hindi inaasahang tulay ang nagsimulang mabuo, hindi mula sa salita, kundi mula sa galaw na hindi maaaring dayain. Tapos na ang laban, ngunit ang kanyang alingawngaw ay hindi pa humuhupa. Sa changing room, tumunog ang telepono, dumating ang mga mensahe mula sa iba't ibang bansa, mga imbitasyon upang magbahagi ng mga teknik, mga dokumentaryo na gagawin, at mga proposal para sa mga cultural show.
Para sa koponan ng Pilipinas, hindi lang ito pagpapatunay ng kasanayan, ito ang simula ng isang mas malawak na bagay, isang dialogo sa pagitan ng tradisyon at modernidad. Para kay Ramel, mahaba pa ang lakbayin, ang responsibilidad na magdala ng mensahe, pangalagaan ng pamana, at patunayan na mula sa maliit na lupain sa arkipelago, ang boses ay maaaring pumunit sa katahimikan ng mundo. Sa ilalim ng bandila ng Pilipinas na ngayon ay kumikinang sa tahimik na field, alam nila na ang kasaysayan ay hindi laging ginagawa ng pagputok ng armas. Kung minsan, ito ay isinilang mula sa kalmadong galaw, mula sa haplos na muling nag-aayos ng kahulugan ng lakas. At habang nagsisimulang makinig ang mundo, ang Pilipinas ay naghahanda na umawit ng kanta na hindi lamang malakas, kundi may kahulugan. Kinabukasan, ang kalangitan ng Pilipinas ay muling maulap, ngunit ang kapaligiran sa base ng ASEAN ay nag-aapoy. Bawat pasilyo ay napuno ng mga bulong at mabilis na yapak ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa. Walang nag-uusap tungkol sa tactical exercises o estratehiya ng digmaan. Ngayon, iisa lang ang pinag-uusapan, ang laban sa pagitan ng sundalong Pilipino at ng tagasanay ng Amerika na nagpagulantang sa arena kahapon. Ang international media ay patuloy na nagpapalabas ng footage ng eksena. Ang slow-motion replay ay nagpakita ng kapayapaan ni Ramel sa pag-iwas kung paano niya inakay ang atake ni Miller sa kawalan pagkatapos ay pinatumba ito ng walang intensyon na saktan. Nakita ng mundo ito hindi bilang isang labanan ng lakas, kundi isang pambihirang demonstrasyon ng kontrol. Sa cafeteria ng headquarters, ilang opisyal ng ASEAN ang tahimik na nakatitig sa screen. Kahanga-hanga ang kanilang paraan ng pagpapababa sa kalaban, sabi ng isang batang opisyal mula sa Inglaterra. Oo, talagang kakaiba, mahinang sagot ng kanyang kasama. Mula sa malayo, ilang sundalong Pilipino na kararating lang mula sa ibang unit ay ngumiti ng buong pagmamalaki. Alam nila na sa unang pagkakataon, ang eskrima ay naging paksa sa puso ng militar ng kanluran. Ngunit hindi lahat ay tumanggap nito ng madali. Sa pangunahing briefing room, ilang tagasanay mula sa mga kaalyadong bansa ay nahihirapan pa ring tanggapin ang katotohanan na ang isang mandirigma mula sa Timog Silangang Asya ay nagawang talunin ang kanilang tagasanay sa pamamagitan ng halos hindi naririnig na teknik. Kailangan nating alamin ang kanilang mga lihim, sabi ng isang tagasanay ng Amerika na may seryosong tono. Si Ramel, samantala, ay nanatiling mapagpakumbaba. Tumanggi siyang interbyuhin ng media at piniling tulungan ang kanyang koponan na maghanda para sa susunod na sesyon ng pagsasanay. Habang ang ibang kasamahan ay nag-e-enjoy pa sa atensyon ng publiko, si Ramel ay yumuko, inayos ang kanyang itim na sarong at sinuri ang gintong hinabing bracelet na dala niya mula sa nayon. Sa likod ng kanyang kalmadong mukha, alam niyang ang tagumpay kahapon ay nagbukas ng dalawang bagay ng sabay-sabay, paggalang at pagnanais na masubukan. Kinagabihan, muling napuno ang field. Nagpasya ang ASEAN na magsagawa ng isang open evaluation session. Inanyayahan ang lahat ng kalahok na bansa na ipamalas ang kanilang mga katutubong martial arts. Sa pagkakataong ito hindi para sa kompetisyon, kundi para sa isang friendly na demonstrasyon. Ngunit hindi lubos na payapa ang kapaligiran, ang kuryosidad ng mga manonood ay halo-halo ng adrenaline na natira mula sa laban ng nakaraang araw. Nang ianunsyo ang turno ng Pilipinas, sabay-sabay na tumayo ang mga manonood. Handa ang mga kamera, nakatutok ang mga mikropono mula sa gilid ng field. Lumakad si Ramel at ang kanyang koponan na may iba't ibang pormasyon. 5 sundalo ang bumuo ng bilog, si Ramel ang nasa gitna. Walang baril, walang proteksyon sa katawan, tanging pananampalataya at disiplina na dumadaloy sa bawat hininga nila. Nagsimula sila sa Nagawulong, Black Dragon, basic movement, isang galaw na nagpapahiwatig ng karangalan bago ang labanan. Ang mga unang galaw ay mabagal, halos parang sayaw, ngunit sa loob ng ilang segundo, mabilis na nagbago ang ritmo. Sipa, suntok, at pagwalis sa lupa ay perpektong naghalo. Ang bawat hakbang ay nagiiwan ng tunog na tila umaayon sa tibok ng puso ng mga manonood. Umalingaw-ngaw ang hiyawan, ngunit iba sa ngayon, walang mapangguyam na tawa, puro paghanga. Ilang sundalo ay tumayo ng hindi namamalayan, nakatitig sa harmoniya sa pagitan ng lakas at kagandahan na nagmumula sa bawat galaw. Isang opisyal ng Hapon ang mahinang bumulong sa kanyang kasamahan. Napakalalim na sining ito.
Habang nagpapatuloy ang sesyon, nagbigay ng maliit na senyas si Ramel sa dalawa niyang kasama. Ipinakita nila ang simulation ng labanan ng isa laban sa dalawa, na naglalarawan ng pilosopiya ng pagwawagi ng walang puot. Sa simulation na iyon, pinigilan ni Ramel ang mga atake nang hindi gumaganti ng matinding suntok. Pinababa niya ang kalaban hindi sa galit, kundi sa ganap na kontrol sa espasyo at oras. Sa pagtatapos ng demonstrasyon, tinapos ito ni Ramel sa Langka Purnama Full Moon Step, isang sagradong galaw na sumisimbolo sa pag-iisang tao at kalikasan. Dahan-dahan siyang lumuhod, itinaas ang mga kamay sa langit, pagkatapos ay huminto sa hangin, tila pinatigil ang oras. Ang liwanag ng dapit hapon ay tumagos sa ulap, bumabagsak ng tama sa kanyang pawis na mukha, tahimik. Nanginginig ang buong arena. Walang sino man ang nangahas na magpalakpak ng una, hanggang sa isang mahinang tunog mula sa harap ng tribune ang pumunit sa katahimikan. Tumayo ang komandante ng Hapon at nagbigay pugay, sinundan ng mga opisyal ng Korea, Inglaterra at Pilipinas. Pagkatapos, sumabog ang palakpakan tulad ng isang walang pigil na alon. Ang hiyawan ay hindi lamang para sa teknik, kundi para sa kaluluwa na nakita nila sa likod nito. Napagtanto ng mga manonood na ang eskrima ay hindi lang isang martial art, ito ay isang moral na wika, isang espiritual na wika, at isang wika ng pagmamalaki. Habang si Ramel ay yumuko pa rin bilang paggalang, may isang nakatayo sa gilid ng field, si Sargento Miller. Sa dahan-dahang hakbang, lumapit siya sa gitna ng arena. Lahat ng mata ay agad na tumingin nang may pag-aalala sa posibleng rematch. Ngunit si Miller ay walang dalang hamon sa pagkakataong ito. Tinitigan niya si Ramel ng matagal, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay, nagbigay ng military salute. Gumanti si Ramel ng isang simpleng saludo, ngunit may malalim na kahulugan. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran ay nagbago at naging simbolo ng pagkakaisa. Ang mga bandila na dati ay palamuti lang ay naging buhay, sumasayaw sa ihip ng hangin na nagdadala ng bagong mensahe, paggalang sa pagitan ng mga bansa. Isinulat ng international media ang malaking balita kinabukasan. Eskrima, when a Filipino soldier redefines the art of combat. Ngunit sa likod ng spotlight, alam ni Ramel na ang tunay na pagmamalaki ay hindi sinusukat sa headline. Pagkatapos ng kaganapan, dahan-dahan siyang lumakad sa gilid ng field, nakatitig sa kalangitan ng Pilipinas na nagsisimulang magpula sa dapit hapon. Malamig ang hangin, ngunit mainit ang kanyang dibdib dahil sa isang lugar na malayo sa kanyang sariling lupain, kakatanim lang niya ng maliit na binhi na tinatawag na karangalan ng bansa. Bago umalis sa arena, nilapitan siya ng isang batang mamamahayag at tinanong, "Ano ang sikreto ng iyong lakas, Sargento Ramel?" Ngumiti si Ramel, tumingin sa kamera ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ay hindi tungkol sa pagsuntok. Ang lakas ay kapag maari nating saktan, ngunit pinili nating huwag gawin. Iyan ang aral mula sa aking lupain, Pilipinas. Ang pangungusap na iyon ay nag-viral sa buong mundo, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil ang katotohanan nito ay nakaantig sa konsensya ng sinumang nakipaglaban sa sarili nilang ego. Kinagabihan, nagtipon ang koponan ng Pilipinas sa isang simpleng silid, kumakain ng magkasama habang nagtatawanan ng mahina. Walang marangyang pista, walang malaking seremonya, tanging pasasalamat at panalangin. Isang kasamahan ang bumulong, "Kuya Ramel, pinatigil natin ang mundo saglit kanina." Ngumiti ng bahagya si Ramel. "Hindi," mahina niyang sabi, "pinapaalala lang natin sa kanila na sa mundong abala sa paghabol sa tagumpay, mayroon pa ring sining na nagpapanatili ng sangkatauhan." Sa labas ng bintana ng barracks, kumikislap ang mga ilaw ng base, tulad ng maliliit na bituin na nakasabit sa hangin ng Europa. Ngunit sa puso ni Ramel, isang bituin ang pinakamaliwanag na kumikinang, ang bandila ng Pilipinas na dinala niya mula sa bahay. At nang gabing iyon, sa headquarters ng ASEAN na malayo sa kanyang lupain, hindi na minamaliit ng mundo ang Pilipinas. Tinitingnan nila ito ng may paggalang. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumagos sa manipis na ulap sa kalangitan ng Europa, nagpapakinang ng ginintuang liwanag sa base militar ng ASEAN. Ang malawak na field ay ngayon ay ginawang isang entablado ng karangalan, kung saan ang lahat ng mga bandila ay iwinawagayway ng magkatabi. Ngayon ang closing ceremony ng International Joint Training, ngunit alam ng lahat na hindi lang ito isang formal na seremonya, mayroong isang bagay na hinihintay.
ang huling pagtatanghal mula sa koponan ng Pilipinas na nagpagulantang sa mundo ng militar sa pamamagitan ng kanilang eskrima. Ang hanay ng mga sundalo mula sa iba't ibang bansa ay napuno ang field, nakaupo ng maayos sa pormasyon. Ang mga general at diplomat ay nakatayo sa pangunahing tribune, nakasuot ng buong uniforme na may mga medalya. Ang mga kamera mula sa mga international television station ay nakatutok sa bandila ng Pilipinas na iwinawagayway sa kaliwang bahagi ng entablado. Walang sinuman ang tiyak kung ano ang ipapakita ng Pilipinas ngayon, ngunit lahat ay naghihintay na may kuryosidad na halos nakakakaba. Sa likod ng entablado, kalmadong nakatayo si Ramel. Ang malamig na hangin ng Europa ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit kalmado ang kanyang puso. Tinitigan niya ang itim na sarong na nakapulupot sa kanyang baywang simbolo ng kapayakan at katapatan sa kanyang kultura. Sa tabi niya, naghahanda ang kanyang mga kasama na may seryosong ekspresyon. Hindi sila nagsasalita, nagkakatinginan lang na may iisang kahulugan. Ngayon, hindi lang tayo mga sundalo, tayo ang mga tagapagmana ng. Mula sa loudspeaker, narinig ang boses ng host, susunod na pagtatanghal, Pilipinas, tradisyonal na martial arts demonstration. Eskrima. Narinig ang biglaang hiyawan mula sa ilang bahagi ng tribune, sinundan ng mabilis na palakpakan. Ngunit nang lumakad ang koponan ng Pilipinas sa gitna ng field, humina ang tunog, napalitan ng katahimikan na halos sagrado. Nakatayo si Ramel sa pinakaharap. Yumuko siya bilang paggalang sa lahat ng direksyon, sa langit, sa lupa, sa mga manunood, at lalo na sa bandila ng Pilipinas na matatag na iwinawagayway. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata saglit, at sa katahimikan na iyon, narinig ang tunog ng hangin, tulad ng bulong ng mga ninuno na nagmula sa malayo. Nagsimula ang unang hakbang. Dahan-dahan ang kanyang mga galaw, puno ng kahulugan. Ang kanyang dalawang kamay ay sumayaw sa hangin tulad ng mga alon na naghahanap ng pampang. Ang kanyang katawan ay umikot ng balanse, malambot ngunit matalim. Pagkatapos ay tumaas ang tiyempo, mula sa lambot tungo sa bilis, mula sa kapayapaan tungo sa pagputok. Bawat yapak ay nagpapadala ng alikabok sa hangin, bawat pag-ikot ng kamay ay nagwawalis sa espasyo ng may perpektong katumpakan. Sumama ang kanyang mga kasama, bumubuo ng isang paikot na pormasyon. 5 katawan ang gumalaw sa perpektong harmonia, tila isang kaluluwa ang nahahati sa maraming katawan. Ang kanilang mga galaw ay naglalarawan ng paglalakbay mula sa kapayapaan tungo sa bagyo, mula sa depensa tungo sa pag-atake, mula sa ordinaryong tao tungo sa tagapagmana ng espiritu ng arkipelago. Natahimik ang mga manunood, walang tawanan, walang sigawan, tanging mga matang nakatitig, nahihilo sa kagandahan at lakas na dumadaloy sa harap nila. Nang umabot sa unang rurok ang mga galaw, isinagawa ni Ramel ang isang galaw na hindi pa niya ipinapakita dati, ang Gerak Satu Alam, One Nature Movement. Isang galaw na ipinamana ng kanyang ama, na itinuro lamang kapag handa na ang mag-aaral na maunawaan ang kahulugan nito. Ang galaw na iyon ay hindi tungkol sa pagwawagi, kundi tungkol sa pag-iisa ng sarili sa enerhiya sa paligid. Mabilis siyang gumalaw ngunit nanatiling malambot, ang kanyang mga paa ay umikot sa isang spiral na pattern, habang ang kanyang mga kamay ay pumunit sa hangin na parang hindi nakikitang matalim na espada. Nang ibaba niya ang kanyang katawan, ang kanyang silweta ay mukhang bahagi ng lupa, at nang muli siyang tumayo, tila sinusuportahan siya ng langit. Ilang general ang bumulong ng may paghanga, ngunit walang nangahas na gambalain ang sagradong kapaligiran na iyon. Samantala, si Miller, na ngayon ay nakaupo sa upuan ng manunood, ay nakatitig ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa bawat hakbang ni Ramel, hindi na may paglalaban, kundi may paggalang na mahirap ipaliwanag. Alam niya na ang kanyang nakikita ay hindi lang isang martial arts show, kundi isang manifestasyon ng pananampalataya. Nagpatuloy ang mga galaw ng koponan ng Pilipinas sa huling yugto, isang simbolo ng pag-iisa ng lakas. Bumuo sila ng isang tatsulok na pormasyon, si Ramel ang nasa tuktok sa gitna. Ang huling galaw ay tinawag na tumbak langit, Sky Spear. 5 sundalo ang itinaas ang mga kamay, pinagsama ang mga palad, pagkatapos ay sabay-sabay na ibinaba sa lupa. Ang tunog ng kanilang mga yapak ay umalingaw-ngaw, pumunit sa hangin na parang kidlat. Sa sandaling iyon, ang tunog ng hangin ay umikot sa paligid ng arena, lumilikha ng isang mahiwagang epekto
na nagpatindig ng balahibo ng sinuman at pagkatapos, katahimikan. Walang tunog, walang palakpakan, tanging mga tingin ng libu-libong mata na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Dahan-dahang ibinaba ni Ramel ang kanyang mga kamay, yumuko bilang paggalang. Ang buong koponan ng Pilipinas ay lumuhod, hinawakan ang lupa, pagkatapos ay nagbigay pugay, 3 segundo, 5 segundo, 10 segundo, hanggang sa wakas, tumayo ang lahat ng manonood. Ang hiyawan ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mula sa tribune ng Karangalan, isang mataas na general ng ASEAN ang tumayo at nagpalakpak, sinundan ng lahat ng naroroon. Nanginginig ang mga kamera, lumapit ang mga drone, kinunan ang mukha ni Ramel na nakayuko pa rin. Sa katahimikan, ang palakpakan ay naging hiyawan. Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Maliit na luha ang lumabas sa mata ng ilang miyembro ng koponan. Hindi sila makapaniwala na sa dayuhang lupain na dating pinagtatawanan sila, ngayon ay isinisigaw ang pangalan ng kanilang bansa ng may buong paggalang. Itinaas ni Ramel ang kanyang mukha, nakatitig sa bandila ng Pilipinas sa dulo ng field. Sa kanyang mahinang boses, bumulong siya, "Itay, ito ay para sa iyo at sa lahat ng nagpapanatili ng eskrima ng may puso." Agad na lumapit si Miller sa gitna ng field, sinundan ng ilang matataas na opisyal. Kinamayan niya si Ramel sa harap ng lahat, pagkatapos ay tinapik ang kanyang dibdib. Muling umalingaw-ngaw ang hiyawan. Mula sa loudspeaker, narinig ang awit ng lupang hinirang na sumasabay sa dahan-dahang pag-akyat ng bandila ng Pilipinas sa tuktok ng pinakamataas na poste sa gitna ng lahat ng bandila ng ASEAN. Walang umupo, lahat ay nakatayo, nagbigay pugay. Matatag na nakatayo si Ramel, nakatitig sa langit na ngayon ay kulay oranging intuan. Sa kanyang dibdib, nagkakagulo ang pasasalamat, pagmamalaki, at matinding damdamin. Hindi niya kailanman naisip na ang pamana mula sa isang maliit na paaralan sa kanyang nayon ay magpapagulantang sa mundo ng ganito kalaki. Nang matapos ang kaganapan, lumapit ang ilang general, humingi ng pahintulot na matuto tungkol sa pilosopiya ng eskrima. Isa sa kanila ang nagsabi, "Gusto naming matuto kung paano nyo pinanatili ang inyong disiplina at karangalan." Ngumiti lang si Ramel, pagkatapos ay sumagot sa malambot na Tagalog. "Ganoon po ang turo ng aming mga ninuno. Lumaban hindi para manalo, kundi para panatilihin ang karangalan." Nang hapong iyon, ang sikat ng araw ay tumagos sa kanyang uniforme, nagpapakinang sa bandila ng Pilipinas sa likod niya. Nakita na ng mundo ang Pilipinas, hindi na bilang isang maliit na bansa sa dulo ng Asya, kundi bilang isang dakilang bansa na may dakilang kaluluwa. At sa gitna ng sigla ng paggalang, si Ramel ay nakatitig sa langit, mahinang bumulong, "Ang arkipelago, ngayon ay nakilala ka na ng mundo." Nagsimulang lumubog ang dapit hapon sa base ng ASEAN, iniiwan ang kalangitan na unti-unting naging kahel. Bumalik ang mga sundalo sa kani-kanilang barracks, ngunit ang alingaunggaw ng palakpakan para sa koponan ng Pilipinas ay nanatili pa rin sa hangin, tila ayaw umalis. Sa gitna ng katahimikan na iyon, nakatayo si Ramel, nakatitig sa horizon, nararamdaman ang malamig na hangin na nagdadala ng amoy ng kanyang lupang tinubuan mula sa malayo. Alam niyang ang laban ngayon ay hindi tungkol sa panalo o talo. Ito ay tungkol sa dangal, kung paano ang isang maliit na bansa ay maaaring tumayo ng pantay-pantay sa mundo nang hindi kailangang magtaas ng boses. Ngumiti siya, hindi dahil sa pinupuri siya, kundi dahil tinupad niya ang kanyang pangako sa kanyang mga ninuno, ang pangalagaan ang pangalan ng Pilipinas ng may karangalan. Mga kaibigang bayani ng arkipelago, mula sa kuwentong ito natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi sinusukat sa lakas ng suntok, kundi sa katatagan ng puso kapag kaya nating pigilan ang ating sarili, na ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan, at ang pasensya ay hindi tanda ng pagsuko. Ipagmalaki ang iyong pamana, dahil sa bawat galaw ng eskrima, nakatago ang panalangin ng mga ninuno na minsan ay nagbantay sa lupaing ito ng dugo at pagmamahal. Pangalagaan ang pamana na iyon, gamitin ito para sa kabutihan, at maniwala ka, hanggat mayroon pang kaluluwa na yumuyukod ng may paggalang, ang Pilipinas ay laging tatayo ng matatag sa mata ng mundo. Salamat sa panonood ng kuwentong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe, isulat ang iyong bayan sa comments,
at naway maging maayos ang iyong kapalaran, mabayaran ang iyong mga utang, at laging mapayapa ang iyong puso. Pagbati mula sa mga bayani ng arkipelago.